Si Kikuro ay binuhat ang sasakyan nila Kafka at ibinato ito. Nagulat sila. Sino ka, sabi naman ni Ichikawa. Examine 2016. Kikuro Shinomiya. Ang hobby ko ay tumapos ng kaiju. Tandaan nyo yan. Naamoy naman ni Kikuro si Kafka, at sinabing tanda ang baho mo, amoy kaiju ka. Nagpaliwanag naman na si Ichikawa na sila ay nagtratrabaho sa kaiju disposal kaya naman ganun ang amoy ni Kafka. Minaliit sila ni Kikuro dahil ganun lang ang trabaho nila. Ngunit nagulat naman si Kikuro sa lakas ni Kafka. At nagtaka kung may suit din ba si Kafka. Sinabi naman ni Kafka ang buong pangalan niya at sinabing tandaan ng bata ang pag-alan niya. Bigla naman nagpark ang butler ni Kikuro sa slot 55 at sinabihan ang butler na stupido. Inakala ni Kikuro na magiging boring ang anime na ito, pero hindi pala. Nagdesisyon si Kikuro na pahiyain mamaya si Kafka at umalis na kasama ang mga bodyguard niya. Nainis naman si Ichikawa dahil ginamit ni Kafka ang kapangyarihan niya. Sinabi naman ni Kafka na transform niya lang ang kamay niya na hindi makikita ng mga tao. Pinagalitan naman sila ng mga sundalo dahil maingay sila at niyaya na sila sa loob. Papauwiin na kita pag inulit mo pa yon, sabi ni Ichikawa kay Kafka. Si Kafka ay minsan ang sumuko dati, ngunit hindi niya na ulit yon gagawin dahil ito na ang kanyang huling pagkakataon. Si Kafka ay nahihirapan makipagsabayan sa ibang aplikante at madaling napapagod. Ang second stage ng exam ay ang fitness test at aptitude test. Ang aptitude test ay random na test na hindi sasabihin sa kanila. Kaya naman kailangan nila makakuha ng mataas na score sa fitness test pa lang. Kayang-kaya ko pa naman ito dati, pero bakit ngayon sobrang hirap na ako? Ganito ba talaga pag umidad ka na ng 32 taon, sabi ni Kafka. Si Kafka ay nahuhuli na sa grupo at naiisipan niyang gamitin ang kapangyarihan niya para makapunta agad sa unahan ng grupo. Hanggang sa natapos na ang fitness exam. Si Kafka ay rank 219 sa loob ng 225. Si Kikuro naman ay inasar si Kafka, hindi pa nagtatagal ang laban na pahiya na kita, sabi ni Kikuro kay Kafka. Naalala niya naman kung gaano siya kayabang kanina, at sinabing tandaan mo ang pangalan ko, bata. Nagsisisi naman ito at nakikiusap na kalimutan na ni Kikuro ang pangalan niya. Si Kikuro naman ay masayang umalis. Si Ichikawa naman ay proud kay Kafka dahil hindi nito ginamit ang kapangyarihan niya. Lahat ng andito ay naghirap para makarating dito, hindi naman patas kung mangdadaya ako. Ngunit bigla siyang nagsisi na hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya. Ang lalaki naman ay binigay ang listahan ng mga aplikante kay Mina. Nang makita niya ang larawan ng best friend niya noon, hindi na siya nag-abalang tignan ang natitira. Haruichi Izumo graduated at pinakamagaling sa klase nila galing Tokyo Neutralization University, sabi naman ni Ichikawa. At doon naman ay si Iharu Furuhashi, isang powerhouse valedictorian sa Hachioji Neutralization Technical College. At yun naman ay si Aoi Karoragi, ang rising star ng Japan Ground Self-Defense Force. Halos lahat ng andito ay magagaling, sabi ni Ichikawa. Kaya pala ako napunta sa halos sa kahuli-hulian, sabi naman ni Kafka. Ang pinakadelikado dito ay si Kikuro Shinomiya. Graduate sa California Neutralization sa edad na 16 years old. Nalagpasan niya ang maraming grade sa galing niya at siya ang pinakabata na nagawa yun, sabi ni Ichikawa. Tinatawag siyang greatest talent ever. Ang mga ibang aplikante naman ay balak siyang talunin at lagpasan siya. At patunayan na ang kakayahan nila ay mas magaling kay Kikuro. Si Kikuro ay lumapit kay Kafka at tinanong kung alam niya na ba kung gaano siya kagaling. Ang galing-galing mo pala, hindi ko alam, sabi ni Kafka. Ngunit binugbog naman siya ng mga bodyguard ni Kikuro. Sino ba yan? Fan siguro ni Kikuro. Nabugbog malala si Kafka at nagyabang na naman si Kikuro kay Kafka at sinabing papahiyain pa kita ng maraming beses pa. Nainis si Kafka at sinabing mapapahiya niya din si Kikuro mamaya. Pero biglang nalungkot dahil hindi siya sigurado sa sinabi niya. May pag-asa pa tayo, sabi naman ni Ichikawa. Dahil nung huling 2 taon ay kaiju disposal ang nagiging second part ng test. Nagulat naman si Kafka, at kaya naman yon ang piniling trabaho ni Ichikawa para makapag-train tungkol sa mga kaiju. Sumigla na silang dalawa sa balitang nalaman. Sila ay nasa pintuan na ng training area. Nagpakilala naman ang lalaki bilang si 3rd Division Vice Captain Hoshina. At ngayong taon siya ang head ng second stage exam. Sinabi ni Vice Captain na dito gaganapin ang second part ng stage 2. Binuksan na niya ang gate at sinabing kailangan nilang hanapin ang kaiju at i-neutralize dito. Nagulat naman ang dalawa dahil akala nila kaiju disposal ang mangyayari. Ang kaiju ay galit na galit at sumugod. Ngunit may emergency lock ang pinto kaya hindi ito nakalabas. Si Kafka naman ay natambas sa takot. Habang ang ibang aplikante naman ay hindi nakaramdam ng kaba.
Lumingon si Kikuro at nakita naman niya si Kafka na tumba at tuwang-tuwa ito sa nakita. Hiyang-hiya naman si Kafka at tinatanong si Ichikawa kung anong nangyari sa kaiju disposal. Sinabi ko naman sa'yo noong huling 2 taon pa yun, dismayado din ako. Hindi naman namin kayo papapasukin ng walang armas, sabi ng Vice Captain. Ang mga aplikante ay pinapasuot ng isang napaka-advanced na gear na gawa ng Azumo Tech. Sinuot na ni Ichikawa ito. Nagulat siya dahil kusang nag-a-adjust ang suit sa measurements ng katawan niya. At nararamdaman niya ring lumalakas ang buong katawan niya, at parang nagiging isa na ang suit sa katawan niya. Pinaliwanag naman sa kanila na ito ay gawa sa organic material na galing sa kaiju at gamit ito pinapalakas ang kanilang combat power ng maraming ulit, base sa makukuha nilang porsyento. Inumpisahan na ang pag-check ng nakuhang porsyento kay Ichikawa na nakakuha ng 8%, si Azumo naman ay 18%. Aoi Karoragi 15%, Iharu Furuhashi 14%, nagtaka naman ito. At sinabi namang nilalabas ng suit ang kanilang sariling unleashed combat power. Maswerte tayo makakuha ngayon ng mahigit sa isa na lagpas 10% ngayong taon. Ito na siguro ang magiging pinakamagandang taon, sabi ni Vice Captain. Totoo yan, sabi naman ng babae. At sinabi ang unleashed combat power ni Kikuro na umabot ng 46%, nagulat naman ang mga kasama niyang examinee. Nasa level na agad siya ng platoon leader, sabi naman ni Vice Captain. Pati ang mga nag-check ay humahanga sa kanya. Yun na siguro ang record na pinakamataas ng kakasali pa lang, sabi naman ng isa pang babae. Nadismaya naman si Ichikawa sa nakuha niyang 8%, sinabi naman ni Vice Captain na 8% ay mataas na para sa isang examinee. Sa puntong ito pasado na kahit anong porsyento maliban sa 0%, sabi ni Vice Captain. At buong buhay ko wala pa naman akong na-encounter na 0%. Sinabi naman ng announcer na si Kafka ay 0%. Tawang-tawa naman si Vice kay Kafka. Saglit lang ilalabas ko na maghintay lang kayo, sabi naman ni Kafka. Habang si Vice Captain ay tawang-tawa pa din kay Kafka. Sobrang nakakatawa ang matandang ito, gusto ko siyang pumasa pero mukhang hindi siya papasa, sabi ni Vice Captain habang tawang-tawa pa din siya. Seryosohin mo trabaho mo. Nagtataka naman si Kafka kung paano palabasin ang combat power niya. Nadidismaya naman si Kikuro sa nakikita niya ngayon at nagtataka kung nasaan na ang lakas na pinakita kanina ni Kafka. Lumabas na si Vice Captain at sinabing ang lahat ng nakasuit ay sumunod sa kanya at uumpisahan na ang final test. Sila ay nasa Defense Force Training Final Exam na. Ang mga examinee ay naglagay ng 36 na hanjo sa lugar. At kailangan nila tapusin ang mga ito gamit ang kanilang anti-kaiju weapons. Ang lahat ng galaw nila ay i-monitor ng mga drones. Kapag sila ay nasa delikadong sitwasyon na, i-activate na ng mga practitioner ang panangga sa suit ng mga examinee. At kapag nangyari ito, automatic na sila ay bagsak na sa test. Hindi ako nakakatiyak na papasa kayong lahat. Kaya naman gawin nyo ang makakaya nyo, at umpisahan nyo na, sabi ng Vice Captain. Nag-umpisa na kumilos ang mga examinee para makapagpasikat at pumasa. Ngunit si Kikuro ay naiiba sa lahat dahil kaya niyang tumalon at tumatakbo sa gilid ng building ng walang hirap. Kaya naman agad siyang nakatapos ng isang kaiju. Sa bilis niya naagawan niya pa ang ibang examinee ng score. Namamangha naman ang mga practitioner sa pinapakita ni Kikuro. Dalian mo Ichikawa, wag kang magpapahuli, sabi ni Kafka kay Ichikawa. Habang siya naman ang nasa hulian. Hindi ko mabuhat ang rifle ko dahil 0% lang ang nakuha ko, hindi na multiply ang lakas ko, sabi ni Kafka. Huwag ka na magreklamo, sabi ni Ichikawa. Nag-isip naman sila kung ano ang pwede nilang gawin para makapagpasikat sa kakulangan nila ng offensive power. Sinabi naman ni Vice Captain na si Captain Mina Ashiro ay pinapanood ang bawat galaw nila at gawin ang lahat para mapabilib siya. Nagulat si Kafka at naalala na naman ang nakaraan. Natauhan naman siya at wala nang pakialam kung 0 pa ang nakuha niya, at sinabing gagawin niya na ang lahat dahil ito na ang huling pagkakataon niya. Tinanong naman ni Kafka si Ichikawa kung bakit pa sila kailangan pasundan ng mga drones. Oo nga, kung kills lang ang i-check nila kaya naman gawin yun ng sensors, sabi ni Ichikawa. Tinitignan din nila kung paano tayo makaka-adapt sa sitwasyon, sabi ni Kafka. Dahil kulang tayo sa offensive ability, mang-support na lang tayo, sabi ni Kafka. Sila ay naghanap na ng masusuportahan. Sila ay nakakita na ng susuportahan. Pumunta tayo sa kanan para mag-provide ng support, sabi naman ni Kafka. Okay Senpai, sabi naman ni Ichikawa. Hirap pabagsakin ng mga attackers ang kaiju. Ngunit nakilala naman ito ni Kafka dahil isa ito sa mga dinispose nila noon at alam niya ang kahinaan nito. At napagtanto niya naman na kaya pala meron silang ganito sa gear nila.
Si Kafka ay tumakbo para magbato ng stun grenade. Sinabi naman ni Kafka na bulag ang mga ito at malakas ang pandinig ng kaiju na ito kaya naman ang pagsabog na yon ay sapat na para mabingi ang kaiju. Wala na magagawa ngayon yang kaiju na yan, sabi ni Kafka. At sinabing puntiryahin nila ang tiyan ng kaiju dahil mas mahina ang depensa nila doon. Ginawa naman ito ni Azumo, at nagulat siya dahil epektibo nga ang sinabi ni Kafka. At nagpasalamat sa fans ni Kikuro. Hindi kami fans, sabi naman niya. Nabilib naman si Vice Captain sa ginawa ni Kafka habang si Mina naman ay napaka-cute pa din. Nagawa natin senpai, syempre naman sa dami na ng kaiju na dinispose natin kabisado na natin ang mga yon, kilala na natin sila mula labas hanggang laman loob, sabi ni Kafka. Kaya ko ito, hindi ko kailangan ng kaiju power para pumasa, sabi ni Kafka. Babawi ako sa mga kahihiyan ko kanina, dagdag pa niya. Ako naman magbabato ng stun grenade sa susunod na kaiju, senpai, sabi ni Ichikawa. Ngunit biglang inatake ng kaiju si Kafka. Nagulat naman si Ichikawa. Si Kafka ay tumilapo ng sobrang layo. Mula sa system nila malala na ang tama ni Kafka at nire-request na ng isang practitioner kailangan na nila i-activate ang panangga. Handa mo lang ang panangga, sabi ni Vice Captain. Si cute na Captain Mina naman ay napaka-cute pa din. Si Kafka naman ay nag-aalala na dahil kapag nag-activate ang panangga ibig sabihin babagsak siya ng walang tanong-tanong. Pinipilit makatayo ni Kafka dahil ayaw niya mapahiya kay Captain Mina. Siya ay malapit na makain at malapit na din i-activate ang panangga. Sayang, gusto ko pa naman siya, sabi ni Vice Captain. Ngunit bigla naman pinagbabaril ang kaiju. Si Kafka ay naligtas salamat kay Kikuro na ayaw may mag-activate ang panangga habang siya ay nasa battlefield. Nagpasalamat si Kafka sa kanya. Matulog ka na lang dyan habang inuubos ko ang mga kaiju, sabi naman ni Kikuro. Nainis naman si Kafka. Sa bilis ni Kikuro madali niya lang naaagawan ng mga kapwa niya examini. Nagtataka naman si Pink Hair kung bakit sobrang lakas ng suit ni Kikuro. Kung ganun yun pala nagagawa ng unleash combat power, sabi naman ni Mid-Fade. Pinipilit ni Kafka tumayo ngunit bali na ang kanyang binti. Sinabihan naman siya ni Vice Captain na sumuko na lang dahil sa vitals at organs damage niya ay imposible na siyang makapagpatuloy. Ayaw naman sumuko ni Kafka at naalala ang 0% na nakuha niya. Naiisip niya hindi na siya makakapagpatuloy at makakalapit kay Mina. At tanging ang may mga talents lang ang nakakapasa. As a examiner nire-rekomenda kung sumuko ka na, sabi ni Vice Captain. Ako magdedesisyon kung susuko na ako o hindi, sabi naman ni Kafka. Masyado na akong matanda para mangarap. Alam kong nagmumukha na akong ewan. Pero itataya ko ang buong buhay ko sa puntong ito. At muling abutin ang pangarap ko, sabi ni Kafka. Nagulat sila dahil tumaas ang porsyento ni Kafka. Hindi ako susuko, sabi ni Kafka. Nag-react naman ang mata ni Mina sa sinabi ni Kafka.